Oh, ito na, lumalabas na itong mga dating gawi ni Trillanes, yung tanim witness. Oh, ito pa lang si Trillanes, talagang connect, ano na yan sila, partnership na yan sila ni Father Albert Alijo. Magkasabwat na pala talaga yan sila. At kasama yan si Laila de Lima. Oh, ito yun sila ang talagang effort na gustong pabagsakin si Tatay Digong. So lahat ay gagawin nila para lamang mapabagsak ang mga Duterte. Oh, kasi gusto nilang sila yung uupo sa ating bansa. Pero yun nga, ayaw na ng taong bayan sa kanila. So isa ito sa naka-eksperyensya na binayaran ni Trillanes, si Guillermina Arcillas. At dito pakinggan nyo kung gaano kademonyo itong paring ito. Ito silang mga tanim witness. Gagawin lahat para lang mapabagsak ng mga Duterte. Pero nga talagang may lalabas at lalabas talagang mga katotohanan na hindi talaga mapipigilan. Kaya ito ang isa sa mga patunay sa itong mga kabalastugan, kademonyuhan, mga kasinungalingan na ginagawa nila against ni Tatay Digong sa mga Duterte. Ngayon, sinama na nila si Inday Sara. Di ba? Meron naman silang bagong ginawa ngayon. Ngayon, panoorin natin ito. Kayo na ho ang bahala. Kayo na po ang maghusga kung maniniwala kayo nito ni Arcela. Si Guillermina Arcillas. Okay, panoorin ho natin. Sulti ni Trillanes sa iyang privilege speech kahapon. Kung diin giakusahan kanya na ikaw midol sa ilaha kay nakay information about drug involvement ni Presidente Duterte, unsa ka katinuod? Hindi ako actually lumapit sa kanila kasi as I've said, nag-start noon yung kasi nakapasok ako sa social media na yung FB nung time na yun na nagkaroon ako ng tampo kay Presidente Duterte. So actually through sa yung mga friends na yan, kaya sila nakakontak sa akin through Ferry Fajardo, which is actually ito si Ferry Fajardo is parang nilaro lang rin namin na kunwari hingi ako sa kanya ng tulong para mag-endorse kasi wala silang makita na na paano sila maka-attach sa akin. At that time it was Father Alijo na una talagang pumunta sa akin. Father Alijo, anong paring year to, anong month? 2017, I think ang una is mga bandang July. Okay. Paano nag-contact si Father Alijo sa iyo? Sa through phone, tinawagan niya ako na meron silang gustong hihingi sa akin kung pwede ba daw ako makapunta ng Manila. Tapos before that, gusto rin nilang makapunta sa bahay. Okay. So, anong nangyari So, after? Father Albert Alijo, anong masasabi niyo po dito? Itong babae na to ang bunyag sa pangalan mo. Ikaw yung unang kumontak sa kanya. Anong contact ni Father Alijo sa iyo? Actually, nakapunta talaga ako ng Maynila tapos kinausap nila ako dun sa plano. Kasi alam nila na nasa stage din ako nun sa pagtatampo pa rin. Kaya kinausap nila ako. Actually, ang sa akin din is na-mention din nila yan na kapag hindi nakabalik yung LP sa ang LP sa pwesto, so walang power. Like Bicoy, pinaramisan rin ako niya na kapag nakaupo si Lenny, matutulungan daw ako, mabibigyan din ako ng trabaho. Yun. So at that time, sabi ko nga, masyado Ito ba yung mga deceiving style nila, no? So sa panahon ni Tatay Digong, gusto nilang talagang tirahin si Tatay Digong para makaupo si Leni Robredo. Ngayon naman, gustong tanggalin nila si Inday Sara para hindi makaupong presidente ngayong
2028. Ganyan yan sila kasama. Sa pera, binibigyan talaga ako kada Binibigyan ng pera. binibigay. So, Klaro. parang nung una talagang na-convince ako. But nung time na yun, yun nga sabi sa akin ni Senator Trillanes na i-email lang daw sa akin kung ano yung dapat sasabihin ko kasi gagawa sila ng affidavit through Attorney Sabio tapos i-email sa akin. Paano nagsimula, paano unan yung pagkikita ni Senator Trillanes? Nangyari yun sa UCCP, yung parang coffee shop dyan sa may MOA. Okay. Oo. So, pagdating ko doon, doon kami sa taas eh. Hindi yun sa talagang kwarto-kwarto, pero parang mayroong lang parang mga ano lang na parang, anong tawag nito? Yung Division. parang division lang. So, nakita ko sila doon, tapos, yun nga, actually, ang demonyo nga yung pagkakatawag nila kay Presidente. Tapos, yun nga, yung una nga niya sinabi sa akin is, kung hindi man daw hindi na daw natatablan si Presidente Digong ng AGK. So, ang plano nila is nila sa drugs. Yun, di ba? Kung ayaw nilang hindi tatablan sa AJK, so pupunta sila dito sa atake nila sa drugs. Di ba yun yung nangyayari? Totoo ba yan o hindi? Di ba yun yung nangyayari sa Quadcom? In relation dito sa sinasabi nitong babaeng ito. Anong masasabi nyo? Okay. Yung pinakita ni Senator Trillanes na video during his privilege speech kung saan nakunan ka nagsasalita about alleged involvement ni President Duterte sa drugs, kung saan you were waiting, nag-aantay kayo dun sa isang wharf dito sa Davao region. Inaantay nyo yung shipment ng cocaine. Yes. Gaano katotoo yun? Hindi yun totoo. Kasi, Yun. actually, meron yung, akala ko nga, yung una nilang kukunin is yung sa bahay na binidyohan ako. So, kumbaga, yung video, katulad lang rin kay Bicoy, hindi lang naman si Bicoy ang may video eh. Si Motabato at saka si Las Cañas may video din kasi ang rason niya para hindi na daw kami makawala. So, ang lahat Ito yung sinabi lahat ni Attorney Jude Sabio, no? Konektado lahat. is scripted din. Okay. Oo. So, ang ano nun is, ang binalabas niya is nandun daw kami, nag-aantay na sa shipment, nandun din daw si Congressman Tony Boy Florendo, which is na-shock ako, sabi ko, hindi ko yan kilala, hindi pa kami nag-meet yan. Sige lang, kasi malaking tinulong yan kay kay Duterte. So, parang isa rin sa plan niya na mabagsak rin si Congressman Florendo. Okay. Oo, so yung time na yun, parang nasa stage na ako nag-aalangan, lalo na yung sabi nila na yung tinikman daw yung cocaine. Mm-hmm. Oo. Actually, habang napapansin nyo, nung nagbibideo ako, merong nagko-coach, may babae, may lalaki, ganun. Kasi nga, minsan nga, as you see, parang akong natatawa kasi yung words na tinikman, tapos yung isip ko na baka hindi ko naman kilala kahit yung pinag-mention nila na sila Congressman Florendo na doon daw. So yun yung dahilan na rin ako, pero inano ko lang kasi after nun may pera na naman. Yung gaano kalaki palang pera binabayad sa'yo that time? At that time, katulad kay Bicoy, ang promise nila sa akin, once na pipirmahan ko yung affidavit, bibigyan nila ako ng 500,000. But at that time, yung mga 20,000, pabigay-bigay ng mga ganon. So, bigay sila ng bigay sa akin noon. Okay. So, after nung kinunan yung video na yon, anong nangyari after that? Nung kinunan ako ng video, so pinag-i-email na nila sa akin yung draft na galing kay Attorney Sabio. Actually, doon umabot yun ng ilang draft eh. Kasi pag hindi nagustuhan ni Trillanes at saka ni Dilima, pina-forward niya sa akin. Okay. Tapos balik na naman. Mhm. Tapos yun na nga yung text niya sa akin na pinorward ko sa inyo, na yung sabi niya na kailangan pirmahan mo na kasi babanggain natin si Duterte at saka si Florendo. Mhm.
So, doon lang na time, parang natakot din ako. Kasi sabi ko nga, iba na, sa isip ko lang, iba na usapan to kung magsasign na ako ng affidavit. Lalo na hindi ko kilala yung mga tao. So, ang ginawa ko, nung December, halos nga hindi nila sana ako pauwiin nun. Kasi ayaw kong mag-sign. December what year? December 2017. 2017. Oo. Okay. Nung December, pinapunta naman nila ako doon. Kaya ako natagalan kasi dahil nga sa affidavit, ang nirason ko lang sa kanila, marami pa akong tao doon. So, kailangan kong papuntahin ng Manila yung 30 person bago ko pirmahan yan. So, but actually noon, parang nag-aalibay na lang ako kasi ayaw ko talagang mag-sign sa affidavit. Okay. Paano ka nakatakas mula sa kanila? Yung promise ko sa kanila na pag nakarating ako ng dito sa Panabo noon, sabi ko, binigyan ako ng pera noon. Sabi ko, pagdating ko ng Panabo, dadalhin ko yung mga ko, tapos sasakay kami, promise, babalik ako dito. Tapos nung pagbalik ko dito, sabi ko, wala, nakulang yung pera ko, tapos pinadalhan pa rin ako ulit ni Father Alejo. Pero nung time na yun, is, ayaw ko na talaga. Kasi, as I've said, bago ako umuwi, yun nga si Cardinal Tagle, na yun nga yung words niya na sabihin mo lang kung ano yung totoo. So, nag-touch sa akin yun. Nag-meet kayo ni Cardinal Tagle? Yung bago ako umuwi. Okay. Oo. Sinong nung meeting nyo? Hindi kami nag-meet. Actually, hindi talaga meeting yun. Papauwi na ako. Tapos, sabi ni Father Alejo at saka yung certain Olivia, nandyan si Cardinal Tagle, kausapin mo. Tapos, ito yung sasabihin mo. Pero at the time kasi, nagtatalo na kami ni Father Alejo. Actually, may text pa ako kay Ferry Fajardo, which is media ng Cebu. Sabi ko, yung affidavit kasi nila, merong live. Sabi niya sa akin, saan yung live? Yung hindi ko masabi kasi baka mamaya isumbong ako nun. Tapos baka madisgrasya ako doon. So, yung time na yun, pinilit nila nung nag-usap na kami ni Cardinal. Itong sila Olivia kasi, hindi siya nagsasalita tapos hindi pa. So parang nung napansin ni Cardinal, sabi niya sa akin, na kasi siya yung kinakausap ko. Tapos sabi niya na, ito na lang, kung ano yung totoo, yun na lang sabihin mo. Tapos biniless ako, pagkatapos nun, talagang sinabi ko na hindi na talaga ako babalik.